Hello, hello. Okay, ito umpisa natin. Ang, tanong ko, bakit pa ipagpatuloy itong tinatawag na impeachment laban kay Sara? Sana kung ipagpatuloy may katuturan, may ending, at ang target mo ay makukuha mo. Itanong mo kahit sa sino mga abogado, bago nagsimula ng kaso, nag-aaral kami, paano namin patunayan yung kaso. At kung ikaw naman sa depensa, pinag-aralan mo rin kung anong mga posibleng ilalatag laban sa kliyente mo. So, ano yon ang ilalatag? Dito sa impeachment, hindi naiba yan. Pareho din yan ang diskarte ang sa lahat. Siyempre, ang abogado ni Sara, nakita na kung ano mga ginagamit na pang-opensa nila ni Luistro. Yung mga pinagmamayabang nila ni yung mga hindi naman kasi mga abogado si Congressman Ortega tsaka si Congressman Zia Adjong. Nagmamayabang sila na marami silang kagaya ng Mary Grace Piatos. 1,000 mahigit daw ang kanilang pangalan na nakuha na may resibo na nalaman na wala sa talaan ng Philippine Statistics Authority. Ang tanong, kay si Hoda, ano ang makukuha nyo kung mapatunayan nyo na tao o hindi tao o kung sino si Mary Grace Piatos? Makakatulong ba yan? Unang-una po, ang pinag-usapan natin ng pundo para nyo mapatunayan na ninakaw na binulsa ng isang tao ay hindi lamang yan, hindi mo makukuha yan sa pagpapatunay na gumamit ng mga alias. Natural lang yan kapag sikretong pundo, bakit mo ibibigay ang totoong pangalan ng taong tumanggap? Tandaan niyo po, bakit ano bang meron sa confidential fund para mabigyan ninyo ng konteksto? Ang Israel, para makakuha sila kung paano nila bombahin, kung saan at kung kailan nila bombahin o lusubin ang kaaway na mga Hamas, meron pong binibigay ang intelligence service ng Israel na pera para dun sa mga traidor sa kalaban. Tinatraidor halimbawa ang Hamas. Doon din sila kumukuha ng informasyon. So, yan ang mga Mossad. Sa Central Intelligence Agency, CIA, hindi rin na iba, ganon din ang diskarte. It is a time-honored workings system that has not changed until now. Yung ginawa ng mga CIA sa pagbibigay ng isang Ferrari para doon sa isang tao kapalit ng telephone number kung saan matatagpuan si Bin Laden, yan po ang pinaka-example na totoong nangyari. Ang presyo ng intelligence fund po ay walang sukatan kung magkano. Pag kinausap mo po, pag ikaw operatiba, intelligence officer ka, nagkataon na yung tinatarget mo ay naging kaibigan mo, siyempre lahat ng pagkunwari, sasabihin mo, gagawin mo. Para lamang maging kaibigan mo yung taong posibleng mapagkukunan mo ng impormasyon. Pag-usapan natin dito yung realidad sa ating NPA. Sino ba ang kakaibiganin mo? Saan ka ba kukuha ng impormasyon para malaman mo kung saan pupuntahan ng mga NPA? Eh di mga taga-NPA mismo. Tandaan mo po, walang organisasyon na walang kakamping traidor. At ang trabaho ng isang intelligence officer ay maghahanap ng tao na willing magbigay ng impormasyon kapalit ng pera. Ganon po mag-operate ang mga intelligence officers. Ngayon, sa panahon, sa panahon ngayon, paano mo mapatunayan na yung binigay na pundo sa iyo ay napunta sa tama o hindi? Mapapatunayan mo ba na napupunta doon sa tama para pambili ng impormasyon kung saan ang mga rebelde? Kung ang unang kondisyon bago mo kinuha ang impormasyon ay dapat itago ang pangalan.
Paano mo itago ang pangalan kung ilalagay mong pangalan ang tumanggap ng pera? So, ang tanong ko, total, sikat naman ito si Mary Grace Piatos. Hinahamon ko po sila ni Leila de Lima, sila ni Jinky Luistro, si Akop, si Kit Flores na mga abogado. Sino pa? Si Jill Bungalon ay natalo siya sa Bicol. Tapos sino pa ng mga abogado nila? Wala si Lawrence Defensor na ang layo niya kung ikumpara sa talino ng kanyang tita na si Miriam Defensor Santiago. Sige nga, hinahamon ko kayo. Although, sasabihin ninyo, hindi namin maaring ilabas ang aming opensa kung paano. Naku, entitled pa naman ang mga tao, lalo na yung mga DDS, lalo na mga supporters ni Sara Duterte, malaman kung talagang may ebidensya kayo. Ang lagi niyong pinangangalandakan, ang dami, libo-libo o 1,000 mahigit ang pangalan ng mga resibo na hindi totoong tao. Lumalabas lamang po na mga walang alam sa logic. Ito si Congressman Zia Alonto, si Congressman Paulo Ortega, sa pagpapatunay na itong mga pangalan na ito ay hindi totoong tao. Ano ang makukuha nyo kung mapatunayan nyo hindi tao yan? Pero ang pinaka-objective ninyo ay gusto nyong ipatunayan na binulsa ni Sara ang pera. Mapatunayan nyo ba na binulsa ni Sara ang pera? Dahil lamang sa resibo ay ibang pangalan. Ladies and gentlemen, napaka-weirdo o di kaya napaka-walang logic naman kayo. Saan ba kayo nag-aral? Hindi naman kayo abogado, pero kahit ang abogado niya hindi nagsasalita. Alam ko, ang nagsasalitang abogado lang narinig ko si Luistro, si Akop, si Leila de Lima, top-notcher pa naman sa Bariksam yan. Sige nga, Madam Leila, magiging prangka-prangka na tayo. Paano yung patunayan na ninakaw ni Sara Duterte ang pera kung mapatunayan nyo si Mary Grace Piatos ay hindi tao? Ano lang? Reality bites lang tayo. Real talk kung tawagin pa nila. So, ngayon, kung hindi man lang ninyo, klaro po na hindi ninyo kayang patunayan kung saan napunta ang pera. Ang pinakahuli sa listahan ng money trail, yung kalsada na dinaanan ng pera, ay pinakahuli sa ngayon ay napunta sa kamay ni Lieutenant Colonel Raymond Lachica at saka si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, na siyang mga intelligence officers ni Sara Duterte sa panahon ng si Sara Duterte ay Department of Education Secretary at the same time Vice President. Alam naman natin na tunghayan natin sa mga sinara na nga ni Jewel Chua kasi wala na siyang ebidensya ang investigasyon ng good government niya. Hindi man lang tinanong nila ni Jewel Chua at kanyang kakampi na si Paduano, si Dan Fernandez. Panay talo si Dan Fernandez. Laki, kawawa. Laki, bilyon atang ginastos ni Dan Fernandez. Yung kanyang mga sabihin natin, ninakaw, quote-unquote, ay napunta sa wala. Paano nyo mapatunayan ngayon kung hindi nyo tinanong, hindi nyo inalam kay Colonel Lachica tsaka Colonel Nolasco kung saan dinala ni Colonel Lachica at ni Colonel Nolasco ang pera? Sagot. Kung ako naman ang depensa, sasabihin ko lang kay Colonel Lachica tsaka kay Colonel Nolasco, we are invoking silence on that aspect sapagkat po, pag binagit namin, mabibisto po yung taong binibigyan namin ng pera. Ganun na kasimple yan. Hindi naman sila pwedeng pilitin. Hindi mo na sila pwedeng ikulong dahil doon na hindi sila magsalita. At bakit naman hindi ninyo tinanong sa panahon nung nandoon sa committee, andoon si Colonel Lachica sa si Colonel Nolasco? Hindi ninyo tinanong. Nandoon din si Sara Duterte. Pumunta rin, hindi nyo tinanong. At
Klaro ko lang, baka akala nyo si Sara Duterte nagbigay ng resibo na very respetos. Hindi po. Ang mga intelligence officers po ang nagbigay ng pangalan. Sila ni Dennis Nolasco tsaka si Raymond Lachica. So given that situation, kung hindi man lang pala natin, klaro, very clear as of now, hindi ninyo kayang patunayan na yung lahat ng confidential fund ni Sara ay napunta sa kanyang bulsa. Anong gamitin yung dahilan? Dahil sa 11 days na ubos? Hindi po pwede maging mga matanggap na dahilan yan para sabihin nyo na ninakaw nyo sa bulsa. Bakit po? Ito lang po, ganito lang kasimple. Walang exact price ang informasyon. Sino bang kukunan mo ang informasyon para magapi mong kalaban? Eh di yung mga traidor sa kalaban mo. Paano mo makuha ang informasyon sa kalaban mo? Magpipresyo yan, kapalit ng pera, ibigay sa iyong informasyon. Wala pong kaaway na magbibigay ng kanyang mga kasama para matalo sila. Example, number 1, wala pong exact price. Pwede nga maubos yung 100 billion sa isang bigayan lang. Example, totoong buhay na pangyayari na dinisclose. Panoorin nyo sa YouTube documentary. Ang title ng YouTube documentary ay Zero Dark 30. Sa Zero Dark 30 po, ay diyan mo makikita na kapalit ng impormasyon ng telephone number kung saan matatagpuan, posibleng matagpuan, hindi pa sigurado, kung saan posibleng matagpuan si Bin Laden ay nagbigay ang CIA agent ng isang Ferrari. Magkano isang Ferrari? Kung sa Philippine peso pa ang Ferrari ay 25 million. Ganun po. Ibig po sabihin, ibigay mo lahat ng pera para lamang makuha mo ang informasyon para paano mo matatalo ang kalaban. Tanungin mo mga military officers na kamakalaban sa mga NPA. Tanungin mo sa kanila kung ano ang diskarte nila para malaman. Ang isang diskarte dyan, wala kang alam, patrol kayo ng patrol. Ang problema ng patrol, hindi mo alam, inambus ka na. Meron ako naging kliyente, hindi ko pangalan ang kanyang pangalan, hindi ko ibigay ang kanyang pangalan, na ipanalo ko sa court martial. Ang kaso na kinaso sa kanya ay kailangan siyang tanggalin bilang opisyal, bilang colonel sa Philippine Army sapagkat nung nag-operate sila, 7 sa kanyang tauhan ay namatay. Ano ang sitwasyon dito? O yan, pwede ko sabihin ngayon, total, tapos ng kaso, acquitted na yung aking kliyente. Inacquit ng court martial. Ang totoong nangyari niyan, umasa siya sa informasyon na binigay sa kanya nung kasamang intelligence officer na Armed Forces of the Philippines. Ang sinabi ay dito sa kaliwa ang maraming abusayap. So, anong ginawa niya? E di, sa 4 na kumpanya na hawak niya, kasi battalion commander siya, ay pinaglapit-lapit niya yung una, Alpha, tsaka Bravo Company, tsaka Charlie Company. Ang Delta Company niya medyo malayo. Ang ginawa niya, hindi niya nilapit kasi ang sabi sa kanya, doon niya nilapit, 3 kumpanya niya doon magkadikit-dikit. Ang isang kumpanya niya, malayo. Alam mo, anong nangyari? Umiyak siya. Umiyak yung kliyente ko na colonel. Bakit? Kasi mali ang informasyon na binigay sa kanya ng intelligence officer ng Armed Forces of the Philippines. Andito pala sa kanan ang mga abusayap. Kaya 7 ang tao niya dito namatay. Naambus sila dito. Yung 3 dito, wala dito ang abusayap. Ganun po kahalagang informasyon. Kailangan, kung makakuha ka informasyon, kailangan tama. Ibig sabihin, kung ako naman ang Armed Forces Chief of Staff, magbibigay ako hanggat 5 milyon sa isang tamang informasyon. At hindi ko siyempre ipapangalan
Hindi ko ilagay ang pangalan ng rebelde. Siyempre, rebelde tumanggap. Tanging paraan para mapatunayan na si Sara nga ang bumulsa ng pera ay pasalitain niyo si Colonel La Chica tsaka si Colonel Nolasco. Kung nung tinanggap din ang pera at nag-issue sila ng resibo ng Meregris Piatos, tandaan ninyong gumawa ng resibo ng Meregris Piatos yung mga intelligence officers. Nung nag-issue sila ng pera ay kailangan i-certify nila na binigay nila kay Sara. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung binigay kay Sara, kasunod na issue, mapagkatiwalaan ka ba? Maniniwala ba ang mga judge para sabihin na, hindi, binigay namin kay Sara. Hindi po ganun kasimple yan. Pag ikaw ay abogado, ang hirap po magpatunay. Mas madali magdepensa. Kasi kung ako sa depensa, hanapan ko lamang sila ng ebidensya. Hanapan ko lang ng ebidensya. Most likely than not, sa karanasan ko bilang abogado, ang hirap maghanap ng ebidensya. Siyempre, bago ako maghanap ng ebidensya, tansya ko na yan. Kung meron ba sila o wala. Ganon po yung pagpatakbo ng kaso. Hindi naiiba ang kaso na pagpatakbo sa impeachment. Pinag-usapan lang natin dyan ang pagpatakbo ng ebidensya. So, ngayon, kung mga military officers naman ang gumawa ng resibo ng mga Meregris Piatos, paano natin patunayan ngayon? Ang tanong, pinakatanong, kung napunta ba kay Sara o hindi. Kasi the only way na ma-impeach nyo si Sara sa ganitong akusasyon ay patunayan ninyo na tinanggap nga ni Sara ang pera. At kung hindi nyo patunayan, goodbye. Mas mabuti pa, wag na lang kayo mag-aksaya ng oras. Na ang oras ay dapat nagugugol sa pagsagawa ng batas. At pinaka-importanting batas na andyan ngayon sa Senado at saka House of Representatives ay yung batas na tatapusin para tataasan ng 200 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa. Hindi na matatapos yung batas na yan kung mag-istorbo pa itong impeachment nito. Kaya aminin niyo mga professional, mga pumirma, mga congressman na pumirma, aminin niyo ang katotohanan bakit kayo pumirma ay binigyan lamang kayo ng 25 million sa AKAP, 25 million sa AX at 100 million mula sa tinatawag na flood control projects. Kasi ang flood control projects ay hindi nyo na kailangan na ipatupad. Maglalagay ka lang ng bulldozer sa tabi ng ilog, picturean mo na kunwari humuhukay ng mga buhangin para tanggalin, para luluwag ang daloy ng ilog, ay sapat na nakuha nyo ng buong budget. Kagaya po ng ginawa ni Gwen Garcia. Binigyan niya ng award bilang provincial governor ang isang kontraktor. Ang kanyang kwento sa kaso niya na sinuspindi siya ng ombudsman ay ang purpose daw paluwagin lang ang ilog sa Cebu. Yun pala, wala na ibigay niya ng walang bidding. Kaya natanggal siya. Na-suspindi siya ng ombudsman. Yan po, kinikwento ko lang paunang kwento itong tungkol sa confidential fund. So what? Ano ngayon? Kung mapatunayan niyo kung sino si Meregris Piatos. Sino ba siya? Ako hindi ko siya makikilala. Ever since, kahit itaga mo pa sa bato, huwag kay Senator Bato. Kaya, mas maganda pa na ibuhos natin ang ating lakas sa dapat mas makabuluhang bagay. Kaya, nagdududa ko, nagtananakot ng people power. Oy, huwag na kayo maganon-ganon. Sawa ng tao sa people power. Ilang people power na ba meron tayo? 2. Pangatlo, yung hindi na tuloy. Yung unang 2, napalitan si si Senior Marcos. Pangalawa, si Erap ang napalitan. Tapos sa mga pumalit, mga magnanakaw din, di ba? Parang gano'n lang kasimple. So let us think ourselves, let us be informed
kailangan impormahan kayo ng maayos. Huwag kayo pa maniniwala sa mga patutsada ng mga kuno ay makabayan, kuno ay mga malinis, pero ang kapalit naman ng impeachment na yan ay ang pagtanggap ng 150 million kada congressman na pumirma. Kung 250 na congressman, magkano ginastos ng gobyerno natin? Mula sa kaban ng bayan natin yon. 32 billion, 280 million ang ginastos para ibigay lang sa 215 na congressman na pumirma sa impeachment. So, yan lamang po ang aking masabi. Bahala lang kayo mag-isip-isip dyan kung ano, basta ako kung anong makatotohanan, inaalalisa natin, dyan lamang po ako. I don't care kung sino mapaboran o matamaan ng aking komentaryo. So, yung Ben Almorin, walang audio kanina. Anyway, ayusin ko ito, tanggalin ko po yung portion na walang audio. Rodi Moralia, drama lang kasi yung impeachment kay BP, si Mingyo. Tanggal na po yung mga taong sinunulan niya sa DepEd. Alam mo yung sinasabi Maynio, tanggal ng tao na sinuhulan sa DepEd. May video po na ilalabas po si Sara dyan na galing kay Lisa Araneta Marcos ang mga tatlong envelope, ang mga envelope para sa tatlong opisyal. Ganun po katotohanan dyan. Hindi po yan, walang connection sa confidential fund yan. So, good morning, Vicente Ferrer. I thought you're a constitutionalist. Ang pinag-discuss lang po natin ngayon, Vicente, ebidensya lang muna. Ha? Huwag muna tayo mag-discuss sa constitutional aspect nitong kasong ito. Ebidensya lang muna. Sa milyon na gastos ni Sara ang nahuli niya, ay, paano mo nasabi, Vicente Ferrer, na ganun, na milyon na ginastos, nahuli nyo na kaaway ng Estado? Sino ba mga kaaway na binabanggit? Hindi lang po lahat ng mga kaaway. Sino tayo? Wala tayong alam kung sino pinoproyekta nila. Ang puntos ko lang dito, paano mo mapatunayan? Open-ended, diba? Kung mapatunayan, magaling. Pero wala tayong ebidensya, wala tayong, pinapakita ko lamang ang gaano kahirap magpatunay ng kaso. La Permuhe, dami ng sinasabi dapat kasuhan. Di yung dakdak ng dakdak, di lang tumitisigo sa quadcom ng mga binulgar. Ay, nabulgar na ikon ko na. Natanggal na nga si Jing Kapil eh. mga galit lang kayo sa akin, topper mo. Kung sino ba man pangalan mo, pangalang troll ito eh. Julie Requesto, Amical Nia, good morning pa attorney. Sled, baliktad na ang mundo. Talagang babaliktad ang mundo kapag kasinungalingan na binabanda mo. Amical Nia, Attorney Toto, bakit magkaiba po kayo ng opinion ni Bunyog? Opinion eh. Kapag opinion, iba-ibang tao, iba yung opinion mo. Pasensya na kayo, hindi ko masakyan ang ibang opinion. Kahit sino pa sila. Ito yung totoong opinion. Ito totoong opinion na katotohanan, nakabase sa katotohanan. Bakit ka magsabi na guilty, Sara? Wala naman ito yung katibayan, di ba? Yung yung 11 days na naubos, hindi po katunayan yan. Sinasabi ko na nga sa iyo, walang exact price ang informasyon kung meron man. Kaya para mapatunayan, kailangan may direkta kayong ebidensya na tinanggap talaga ni Sara. Ganun na kasimple lang po. At ito, bakit tapos na yan. Tapnis bans, tuloy impeachment. Huwag mo kami ilalayo. Tuloy mo, gastos lang yan. Halata na nga sa una pa lang, kulang-kulang ebidensya. Bakit ka gagastos ng pera kung wala namang katuturan sa umpisa pa lang? Hanggang ngayon nga, inamin nila ni Pau Ortega, ng congressman. Hindi pa nila alam, hanapin pa nila kung saan napunta yung pera. Ay, nako. Kabastos ng mga klase, mga tao. Disimo Sulatan, good day, sir. Atat masyado yung mga buaya. O nga, mga sa buaya na punta yung mga yan. Ba't nyo kakampihan mga congressman, di ba? Ba't mo kakampihan congressman na nagpumirma tumanggap ng 150 million kada isa? Hanggang dyan lang. Bahala kayo, magalit kayo sa akin. Basta ako, fair lang ako kung ano nakikita ko, komentaryo ko, yan lamang ako. Kung anong totoo na nakita ko, ang katotohanan, wala pong ebidensya kung sino si Mary Grace Piatos. Tapos.